Si ASEC Francis Bringas po ang ating kakausapin. Siya po ang tagapagsalita din po ng DepEd sa isyong ito. Magandang umaga po, sir. ASEC Francis. Good morning. Opo. Good morning, Manong Ted. Good morning sa lahat ng nakikinig ng iyong programa. Thank you again. Kahapon ho ba kasama ang DepEd doon sa hearing sa lower house? Yes, merong representative pa rin ang DepEd sa mga hearings natin sa both houses naman, Manong Ted. Okay, that's very good to know. Sir, ano po ba ang so far ngayon ang ginagawa ng DepEd na pag-aaral kung meron man at ang posibilidad nga po na tayo bumalik na by next school year sa dati po nating school calendar because of ito pong ating karanasan ngayon na sobrang init? Okay, meron naman tayong yung pag-aaral na ginawa natin, Manong Ted, yung unang-unang pag-aaral na ginawa natin, yung mga options natin kung paano makabalik. Originally, meron tayong 5 years na gradual shift sa pagbabalik natin sa traditional na June to March na school year natin. Pero nagkaroon tayo ng malawakang konsultasyon at yun na rin yung kagustuhan ng publiko, yung maraming calls for the faster na pag-move natin into the June. Kaya pag matapos yung malawakan natin konsultasyon sa lahat ng mga stakeholders natin, nagkaroon tayo ng consensus na magiging 2 school years na lang yung ating magiging shift para pagdating ng 2026-2027 ay makapag-start na yung klase natin ng traditional na June open. Well, so lumalabas po, ASEC, na walang pinagbago magmula nung tayo po huling mag-usap nga. Ganun pa rin po yun, yung transition natin, aabutin pa po ng kaninyo 2 taon. Bagamat ang grupo po ng Teachers Dignity Coalition may panukala na at sinasabi nga nila kakayanin daw para by next school year tayo po'y makabalik na sa dati po nating calendar. Hindi po talaga pwede iyon, ASEC? Manong Ted, ganito, no? Dahil nga merong public clamor ng pagkakaroon ng mas maagang pagbabalik natin sa June, ang Department of Education, meron na tayong ginawang letter submitted to the Office of the President. At doon sa ating letter na yan, nakapagbigay na tayo ng iba't ibang options para makabalik tayo sa June opening ng mas mabilis pa sa 2 years. Kaya pinaubayan na natin yung magiging decision or magiging discussion ng ating president or guidance ng ating president ukol dito sa issue na to. So, bigyan lang natin siguro ng time ang ating president para mabasa at pag-aralan din yung nilalaman ng sulat ng DepEd. Okay, opo. Yan hubang sulat na yan ay confidential at hindi maaaring isa publiko? Well, it is addressed to the president. So, bigyan lang natin ng time ang president to master the content of our letter. Okay, sige po. So kung kayo po may sulat sa Presidente, may mga option ka ninyo doon na ipinapanukala ang DepEd tungkol po dito po sa school calendar. Kasama na ho ba ang option doon na pagbabalik po sa regular po na ating schedule by 2024, 2025? Yes, definitely. Isa sa mga options natin yan, that would be the fastest na pagbabalik natin. So meron tayong options doon kung saan magkakaroon tayo ng June na opening din immediately. Yan. Sige. So maliwanag na po iyan. Nasa inyo na hong panukala sa Presidente na by next school year, so kumbaga by next school year, that's going to be next June, babalik na po ang ating dati hong school calendar. Maliwanag yung klaro. Yes, titignan lang natin kung ano yung we will give time for the president, allow the president time to study the options carefully. Okay, yes. Ako ho bilang isang lolo ng estudyante, medyo ako po ay nabigyan po dyan kahit papaano po naman ng pag-asa kasi nga naaawa ko dito sa mga bata na nag-aaral sa public school na sa totoo lang po, ang tingin ko doon sa aking nag-aaral sa public school para mas pagod sa araw-araw na online classes po, ASEC kasi. Yeah, okay. Manong Ted, dinawin lang natin na yung ating mga options na binigay, kasama dyan yung mga gradual at meron tayong aggressive shift to June. Okay. Sige, siyempre, considering all other factors as teachers, welfare, student welfare. Okay, that's good. Sige po, may tanong lang po si Chacha before the other topics. Go ahead. ASEC, base po sa hawak ninyong datos, saang area dito sa Pilipinas ang may pinakamadaming pag-shift po sa asynchronous or online dahil nga po dito sa tindi ng init ng panahon? Well, generally, mula nung nag-start tayo, DJ Chacha, nag-start tayo ng ating mga pag-shift to ADM. Doon sa ating data, since April 2,
nangunguna talaga yung mga areas natin ng Region 6, which is in Western Visayas, yung NCR, Region 3, and including part of Region 8 and Region 6. Yan. Paano and, po Region 4A. Yes. Paano po ito ina-address ng DepEd para mas matulungan po at mas ma-assess natin yung mga grupo natin doon at mga estudyante sa areas na nabanggit ninyo? Well, meron tayong mga several issuances relative to mitigating the interventions, mitigating the effects of El Nino, particularly in teaching, learning related and wellness and safety related na aspect ng ating pag-operate ng ating mga schools. At definitely, kapag nag-shift tayo ng alternative delivery mode, nag-shift din tayo kaagad sa mga schools ng ating remote monitoring system ng mga principals to monitor the performance of their teachers and ng mga teachers to monitor their learners when they do their home-based learning. By far, ito pong school year na to, ang pinakamarami po talagang class suspensions? Well, compared to last year, because mas grabe yung init na yon. Last year, we experienced the same scenario last year, pero hindi siya ganun ka-expansive yung naging effect ng suspensions natin kagaya this year. Ito nga rin po yung panawagan ng ilang grupo kung bakit sa tingin nila mas dapat agaran ng maibalik doon sa dating pagsisimula ng klase, ito pong sitwasyon ng mga bata dahil ang dami din naman daw pong mga class suspensions, hindi man suspension pero nagiging asynchronous at online yung mga bata, so parang ganun din daw po ang siste kung hindi pa agad ibabalik. Ano pong tugon nyo doon? Well, kaya nga yung ating sulat sa ating president that is also in response to public clamor na nangyayari ngayon na pagbabalik natin sa June at syempre ang DepEd nagkakaroon pa rin yan ng mga consultation gaya ng ginawa natin sa pag-adjust ng school calendar natin this year. Last na lang po, yun po bang mga estudyante natin ngayon ay allowed na rin na magsuot ng mga t-shirts na lang at kahit hindi na uniform? Yes, definitely. We have issued that directive a few weeks ago, including teachers na hindi sila required na mag-uniform. Meron silang alternate uniform na pwedeng gamitin, lalong-lalo na yung mga bata. Hindi natin requirement ang mga uniform. Okay, sige po. ASEC, kailan po ang petsa ng sulat kay Presidente? We wrote the Office of the President dated April 25. Yeah. Okay, sige po. So salamat na marami. ASEC, ano pong reaksyon ni Secretary dito po sa napatay na babaeng estudyante habang sumasagot sa kanyang mga modules? Dito po ito sa lalawigan. Siyempre, gaya ng nangyari din sa isang estudyante natin sa Calaca, Batangas, we are condemning such heinous crimes at syempre nalulungkot ang ating departamento, lalo ng ating Vice President, na mga inosenteng bata ay nakakaranas pa ng ganyan kahit nasa loob ng kanilang tahanan. So nananawagan pa rin ang DepEd sa mga safe spaces para sa ating mga mag-aaral nasaan man sila. Opo. So far ho ba may report na tinanggap po kayo sa DepEd mula doon po naman sa mga kawani din po ng DepEd sa region na pinangyarihan po nito? Yeah, mula sa Region 6 sa Talisay City, wala pa tayong update pero ang last na word galing sa kanilang incident report ay ongoing pa yung investigation sa Talisay City. Hopefully, in the near future ay makakuha na tayo ng magandang update mula sa Okay, opo. Sige po. Sir, ano pong tugon ng inyo pong ng tanggapan po ni Vice dito po ni Secretary sa panawagan po ng ACT Teachers Party List na dagdagan po ang sweldo ng mga guro sa pampublikong paaralan? Manong Ted, alam naman natin na lahat ng increases natin sa salaries ng mga teachers or kahit na sinong mga government employee ay dumadaan lagi sa legislation. So tayo naman sa department, nag-advocate naman talaga tayo ng mga bills na nagbibigay ng lahat ng benepisyo sa ating mga guro at nagpa-participate tayo actively sa mga deliberations natin sa Congress. Kumbaga po, ito po ay kinakailangan ng kaukulang batas kasi meron pong salary grade level ang lahat ng kawani sa gobyerno. Ano po? Yes, tama Manong Ted. And of course, lagi nating dinidiscuss sa ating mga deliberations yung fiscal space na meron ang ating bansa. Okay, sige po. So sir, ASEC, salamat na marami at muli ho kami mangangalampag sa inyo kapag po may mga importanteng issue na dapat po nating malaman at maipaalam po sa ating mga kababayan.
Okay, Manong Ted and DJ Chacha, anytime. Thank Opo. you. Thank you. Have a good day, ASEC. Si ASEC Francis Bringas po, ang ASEC for Operations and Deputy Spokesperson po naman ng Department of Education. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.